So this is it, my dear friends. This is perhaps the most affordable entry-level sport bike na mahanap mo. And marahil pwede mo siyang maikumpara sa Rusi Motorbikes kasi nga yung presyo niya. Why this is the best? Marami tayong pag-uusapan. But before anything else, you know how it goes. So kung naalala nyo, 2 years ago, na-vlog natin si Gixxer 155 and na-hint ko rin na dapat may sport bike version yung 155 nila. Well, this is it, my dear friends. Ubod ng ganda, mas maganda pa sa Exmo. May 155 din si Suzuki and this is it. Naka 4-stroke siya, 2-valve. Meron siyang single cylinder. Apparently, there's no kickstarter. There is electric start. Meron siyang badging ng SAP. 13.4 horsepower at 8,000 RPM. 40 Nm of torque at 6,000 RPM. Fuel injected. And of course, katulad din nung Gixxer 155 nila, 5-speed to. Sa loob ng kanyang kumikinang na gas tank, 12 liters po. At saka dahil nga naka Suzuki Eco Performance siya, ang kanyang fuel consumption 50.3 km per liter. That's more than 600 kilometers na biyahe kung hindi ka ma-over. Curb mass, my dear friends, 145 kilograms. Mas mabigat siya ng 5 kilo kay Gixxer 155. If you are 5'6" tall, ganito yung seat height na makukuha niya. 795 millimeters. Yung may kataasan, pero ayun, almost flat feet na problema. And you have to position yourself because this is a sport bike. Position mo yung paa mo dito banda sa likod ng kanyang leg instead of here. Ang kanyang handlebar hindi masyadong sub-sub, so okay na. It's a sport bike for everyone, especially for those who are not tall, lalo na kapag ang average height kasi sa Asia 5'5", 5'6", male, so okay to sa kanila. Meron siyang wheelbase ng 1,340mm. Ang ground clearance 165mm. Slightly higher sa kanyang counterpart na Gixxer 155 Naked. Pagpasok ko kay LYR, marami silang reaction na magaganda in regards of the design. Now pagdating sa kanyang harapan, ganito po yung makukuha natin. If you remember, I vlogged the Gixxer 250 SF. Ganito pa rin yung kanyang headlight. Full LED po tayo. Beautifully done. High beam as well, my dear friends. And ang kanyang turn signals, bulb po. And isa din sa napansin ko pagdating kay Suzuki Gixxer, lalo na sa sport bike nila na 155 at saka 250, ganito yung kanilang windshield. Hindi talaga siya yung totally inaangat. Kaya it's up for you to change it as you wish. So, pero para sa akin, okay na, mas maigi kapag smoke. So pagdating naman sa kanya tail light, this is perhaps one of the most beautiful and iconic if you're going to ask me. And kapag nakakita ka ng ganitong tail light, ibig sabihin mabilis talaga yung hinahabol mo, and it's Suzuki. So ayan, turn signal niya rin, nakabag. Mas racy yung kanyang color pattern in comparison with the Gixxer 250. Hindi pong may pagka MotoGP yung kanyang datingan. Ang kanyang blue, kumikinang, looks like powder coated. Ang kanyang white on the other hand, simplistic pero nabudburan ng decals. Gixxer SF on this part, maganda po yung pagkakayari. Medyo seamless siya sa malayo pero kapag ganito ka nakalapit, ayan, makikita mo talaga siyang decals. And meron din siyang blue na decal on this part. If you're going to take a look, it's slightly different than the paint job. Also the black on this part, I love it. Nagustuhan ko yung itsura na ganito kasi napaka old school ng kanyang datingan. Yung fairing niya sa baba, color black. Gara ng itsura, para siyang limited edition. It's a thing of beauty if you're going to ask me. And also yung kanyang color combination, hindi pinagdamot. Kaliwat kanan niya, my dear friends. Ang kanyang fender, color black. And also meron siyang sticker na Suzuki sa kanyang harapan. Madami siyang contrast pagdating sa kanyang kulay. Especially na rin dito sa kanyang tangke. Ang ganda ng hugis, ang sexy tignan kumbaga. And meron siyang Suzuki emblem on this part, yung tipong para kang bumili ng Suzuki na auto. And kung titignan mo to, ayan, ayan, ma-appreciate mo talaga yung kanyang hugis all the way. And 12 liters At saka nung na-vlog natin si Gixxer 155, isa sa napansin ko is the quality of the design. Dito rin, masasabi mo talagang mas lamang pa siya pagdating sa quality. And yung mga pinta niya, yung mga black piano
finish niya, okay. Yung kanyang mga black na plastic katulad nito, ayun, okay na okay yung pagkakagawa. Maganda yung itsura. And kung titignan nyo yung upuan, ayun yung mapapansin nyo talaga. Makapal siya and medyo may kalapadan, so hindi masyadong racy yung kanyang datingan. Instead, pang sport touring yung kanyang datingan. Especially sa upuan ng pillion. Ayun, may kakapalan din. Pag binuksan mo, ito lang talaga makikita mo. Toolbox, a little space for documents na naka-plastic. Siguro pwede mong isuksok dito. But aside from that, nothing else. Tingnan mo naman yung pinta. Color combination. Blue decals. Tapos, pati yung kanyang grab bar. Ayun. Panalo yung kanyang itsura. I love it. Design-wise on the cockpit, okay na okay naman po. May kulang siya dito. Lahat ng nilagay, functional naman po. And may pass switch siya. Like I mentioned a while ago, angat ng konti yung kanyang clip-on. Apparently, it's not activated. Pero yung kanyang susi ganito po. So, meron akong kopya ng kanilang display. Not that much control, pero at least makikita mo yung mga kailangan. So, okay na okay pa rin. Foot control, okay naman din. Kahit pa paano, ang kanyang heat guard, maganda din yung pagkakapinta, metallic. And kung titignan nyo, hindi siya aggressive. Ayun, same thing din sa kanyang foot brake. May pagka-aggressive nga lang dito sa kanyang pillion peg. May traction talaga kapag rubber shoes or rubber boots yung nilagay mo. Kung naghahanap ka ng ingay, sa tingin ko pasado na yung dual exit exhaust niya. And sa tingin ko ito lang talaga yung magiging mahirap linisan kasi ayan, naka-chrome finish sila. Pero aside from that, okay na okay. And this one, di mo pwedeng ma-slip on. Putol talaga siya. Titignan nyo. Or para iwas illegal tayo, i-full system mo na lang. Pati din yung kanyang fairing dito may functionality din kasi nga pang aerodynamics, pang airflow kumbaga. Ngayon ito yung mga napansin ko sa mga backbones ni Suzuki. Meron siyang center stand. Kaya medyo may kabigatan din siya kung iisipin. And ang kanyang swing arm, simplistic. Sa mga reklamador dyan, it's time for you to shine. Ang kanyang mudguard, maganda din yung pagkakagawa. Medyo may kakapalan. Malaki yung kanyang espasyo. Palagi kong pinapoint out to every Suzuki Gixxer vlog. Pwede mo pa rin patabain yung kanyang tires. Ito din, medyo may kakapalan din. Kung gusto mong i-tail tidy para mas aggressive yung itsura, okay na okay pa rin. Front suspension, my dear friends. Telescopic po tayo. Non-inverted. Okay lang. Aesthetic pa rin kasi hindi naman kita. Monoshock with the preload adjustability tayo sa may likuran. Braking power, masasabi mo namang sulit kahit papano kasi by brake caliper, harap at saka likuran. Malaking disc brakes po tayo sa may harapan. Maliit naman na disc brakes tayo sa may likuran. 6-spoke thin slice po tayo sa kanyang wheels. Ang kanyang decals sa gilid, color red. Pwede mong palitan ng blue kung gugustuhin mo. MRF tubeless road tires po tayo. And ang size ng kanyang gulong sa harapan, 180/17. Sa kanyang likuran naman, 140/60/17. And sa tingin ko talaga, pwede mong patambukin yung kanyang gulong sa may likuran. At saka para sa akin, my dear friends, ang exciting part is the price. Ang SRP niya, 114,900 Philippine pesos. Ang kanyang LCP, 126,390. Pero good as cash siya for 2 months. Lowest down payment dito kay LYR Tibalog, 8,847. Ang kanyang 6 months, 22,274. Ang kanyang 12 months, 12,420. Ang kanyang 18 months, 8,778. Ang kanyang 24 months, 7,029. 30 months, 7,872. And ang kanyang 36 months, 5,369. Meron siyang rebates na 200 Philippine pesos. I don't encourage this, my dear friends. Pero sabi sa akin ni Ma'am Apple, kung sakaling madelay kayo sa payment, wala po tayong penalty. O diba? Pero wala ka nga lang rebates. So link in the description tayo kay Ma'am Apple May. Siya yung sales dito. Nilagay ko yung kanyang number. Ang FB page ni LYR Marketing Corporation Santo Tomas, nilagay ko na lang din. Massive shoutout sa ating branch manager si Sir Digong B. Laufuente Jr. And sa mga staff, Jay Lantok, Reynald Matao, and Queen Claire Theofis. And also additional shoutout tayo coming from Ma'am Apple sa mga staff, si Sir Roberto, Edmar Failagmao, si Glenn Lasponia, Braceros, si Christopher Yee, si Clark Bresinho, si Joy Abiera, at saka si Romeo Jean Quinio.
So ayan, massive shoutout sa inyo. So ayan, mali tayo ng shoutout kay Sir Joey. Kasi Joey yung pagka-pronounce ko, Joey Abiera pala. Ayan.